So sa theory na to ay susubukan nating alamin kung ano nga ba ang motibo at ang kapalaran ni Shanks at maging ang kanyang role sa pagitan naman ng tadhana at ng pangarap. At kung paanong ito ang magiging sentro ng muling pagkikita nilang dalawa ni Luffy. At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga natin yan sisimulan sa pag-iinuman ni Shanks at sa hanga ni Ben Beckman. Dahil dito ay sinabi na nga ni Shanks na magsisimula na nga silang kunin o i-gather na yung mga pulang poneglyph. Pero habang nagiinuman nga etong dalawa ay hindi nakalimutan ni Oda na ipakita sa atin itong 67 sa akin number 5. So dito ay para bang sinasadya talaga ni Oda na ipakita sa atin itong 67 sa akin number 5. So kasi diba usually ay hindi naman talaga pinapakita sa atin ni Oda kung ano ba yung mga iniinom nitong mga to. Pero ngayon sa pagkakataon na to ay pinakita niya, in-indicate niya mismo itong si 67 sa akin number 5. So now ang sinasabi ngayon na mukhang may pinapatukoy yan dito etong si Oda at baka yung possible na pinagbasihan ni Oda para nga dito kay 67 sa akin number 5 ay yung eto ng gawa o yung musika na ginawa nito ni Beethoven na kung tawagin nga ay 5th Symphony Opus 67 o kilala rin bilang Symphony of Destiny at Fate Knocking at the Door. So itong musika na to na ginawa ni Beethoven ay kapag pinakinggan yung araw ay talagang pasok na pasok yan dito sa karakter na tinataglay ni Shanks. So alam nyo na itong music na to, siguro hindi lang kayo aware na yan na pala yung title ng music na yan. Kasi ako hindi ko rin alam hindi ako aware na yan na pala yung title nga ng music na to. But anyways, ay itong music na to nagawa ni Beethoven ay pasok na pasok nga raw talaga yan para dito sa presence ni Shanks. Lalo na dun nga sa pagkakataon na yon na kung saan dineclare na ni Shanks na kukunin na nga nila yung mga pulang poneglyph. So kaya ngayon ay sinasabi na talagang intentional yung pagpapakita ni Oda sa atin ng reference na to nang sa ganun ay magkaroon nga tayo ng hint o ng clue sa role nga nito ni Shanks dito sa buong istorya ng One Piece. At so now ay pinaniniwalaan nga na etong si Shanks siya yung nagre-represent ng balance sa pagitan ng kapalaran at ng pangarap. So marami na rin namang nakakapansin na etong si Shanks since sa pagkakabuo niya pa lang dyan sa grupo niya ay talagang balanse na. Pero sino ba yung mag-aakala na in a deeper sense pala nito ay etong si Shanks pala mismo siya yung magiging taga-balanse sa mundo nga ng One Piece natin. At pinapoint out pa nga rin dito na actually etong si Shanks ay part nga raw yan ng isang anchor. At so bilang taga-balanse ay etong si Shanks nga yung nagbibigay ng balanse at ng suporta dito sa may anchor. Pero ang mas higit pa dyan dahil siya nga rin yung nagde-determine sa kung ano yung sunod na gagawin o igagalaw ng crown naman. So yung crown alam natin na it represents king. At kung matatandaan nyo nga sa may chapter 1 etong si Luffy ay may suit nga siyang t-shirt at eto nakaprint dyan sa may harapan yung anchor. So alam naman natin na etong si Luffy yung pangarap niya nga ay yung maging hari ng mga pirata. But then ay simula pa man din pala noon sa may chapter 1 pa lang ay ipinakita na sa atin ni Oda yung magiging role nga nito ni Shanks, which is siya nga yung magiging taga-stabilize o taga-balanse dyan sa One Piece, sa mundo ng One Piece natin. At so far ay eto nga nakikita natin sa bawat pagdating nga nito ni Shanks ay siya yung nagiging peacemaker dyan nga sa mundo ng One Piece natin. At siya nga yung nagbabalanse kapag merong kaguluhan na nagaganap dito. So ilang beses na rin naman natin nakitang ginawa ni Shanks na siya nga lagi yung tagapamagitan o yung tagabalanse sa dalawang grupo na naglalaban. Pero ang tanong nga dito ay bakit ganoon na lang yung concern ni Shanks pagdating nga sa pagbabalance dyan sa mundo ng One Piece natin. So yung iba sinasabi ay parang nga tulungan o i-assist etong si Luffy sa kanyang paglalakbay. So kumbaga
niya para maging smooth lang kay Luffy yung kanyang paglalakbay hanggang sa maabot niya itong kanyang pangarap bilang hari ng mga pirata. Pero sa tingin ko hindi yan yung rason ni Shanks, kasi nga kung matatandaan ninyo ay di ba nga nagpunta siya mismo dito sa mga 5 elders dahil gusto niyang kausapin itong mga to patungkol sa certain na tao. At itong tao na to, alam ni Shanks na magdudulot yan ng unbalance pagdating sa kapangyarihan dyan nga sa mundo ng One Piece natin. At so kaya sa kasunod na chapter na to ay dito nasabi tuloy ni Venus na yung equilibrium o yung balance ng mundo ay hindi na nga raw yan mamaintain, kaya nga kinakailangan ngayon ng great cleansing. So mukhang eto yung rason neto ni Shanks kung bakit ganoon na lang siya ka-concern dyan nga sa pagbabalanse sa kapangyarihan dyan sa mundo ng One Piece, dahil ayaw niyang mangyari itong sinasabi ni Venus patungkol nga dyan sa kung tawagin ay great cleansing. So sa madaling sabi ay alam ni Shanks yung patungkol nga sa gantong sistema o galawan ng 5 elders at pati na rin ng world government, kaya pinipigilan mangyari yan ni Shanks. Pero ang tanong nga dito ay ano pa ba hanggang saan yung nalaman nga neto ni Shanks. So alam natin na etong si Shanks, bata pa lang siya ay nakasama niya na nga sa paglalakbay itong sila Goldie Roger, at nakita niya nga rin mismo pati yung mga pulang poneglyph. Pero hindi siya nakatungtong, hindi siya nakapunta doon nga sa may Laugh Tale. So alam natin kung bakit hindi nakapunta ng Laugh Tale itong si Shanks, pero ang hindi natin alam ay kung ano yung sinabi ni Goldie Roger sa kanya. So posible kaya na nabanggit o sinabi talaga ni Goldie Roger dito kay Shanks yung patungkol dyan nga kay Joy Boy, at sinabihan o inutusan niya etong si Shanks na hanapin etong si Joy Boy. So baka eto yung dahilan kung kaya etong si Shanks ay may alam nga patungkol dyan kay Joy Boy, at alam niya yung totoong nature ng Gomu-Gomu no na prutas. So kasi nga diba kung matatandaan ninyo, etong si Shanks ang grupo niya, kinuha niya, ninakaw nila dyan nga kala who's who etong Gomu-Gomu no na prutas. So dito ay masabi natin na may alam etong si Shanks patungkol nga sa totoong nature ng prutas na Gomu-Gomu no. So may alam si Shanks sa prophecy patungkol dito kay Joy Boy. So kaya nga dito sa panel na to ay nabanggit ngayon ni Shanks na mukhang nalalapit na itong pagkikita nila ulit dalawa ni Luffy. So dito may kita natin na talagang naghihintay lang itong si Shanks kay Luffy. Pero nung pumunta sila dyan sa may Wano ay di ba nga tinatanong ni Lucky Luffy itong si Shanks kung makipagkita siya kay Luffy. So sagot ni Shanks dyan ay hindi muna ngayon, hindi dyan sa lugar na yan. So ibig sabihin itong si Shanks hinihintay niya itong si Luffy na mapunta yan sa isang specific na lugar kung saan connected yan nga kay Joy Boy. So kaya nga dito ay nasabi na nga ni Shanks na ngayon magsisimula na silang kumilos para nga kunin na rin itong mga red poneglyph na to. So hindi lang coincident itong pagkakasabi ni Shanks na ngayon na nga sila magsisimulang kumilos, dahil nabanggit niya ni Shanks kasi nga alam niya na na-awakened na nga itong si Luffy bilang si Nika o si Joy Boy. So kaya nga ngayon napag-decision na ni Shanks na ngayon sila kikilos, at pinupwesto na nga ni Shanks itong kanyang sarili bilang rival ni Luffy o much better bilang kalaban nga ni Luffy. At hindi lang yan ngayon lang napag-isipan ni Shanks, dahil noon pa man din ay masabi natin na napagplanuhan na yan ni Shanks ever since nung nakain ni Luffy itong prutas nga na Gomu-Gomu no. So alam ni Shanks matagal na darating yung panahon na kailangan niyang labanan itong si Luffy, at pininiwalaan na ito talaga yung intention ni Shanks, yung malabanan niya o kalabanin niya itong si Luffy at turuan si Luffy kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging Joy Boy. So sa suma total, etong si Shanks yung kanyang role ay siya nga yung nagre-represent sa pagbabalanse dyan sa kapangyarihan, sa kapalaran at saka sa pangarap dyan nga sa mundo ng One Piece natin, at siya nga rin yung magsisilbing gabay kay Luffy, at siya yung magpapaintindi kay Luffy kung ano ba yung ibig sabihin nga ng pagiging Joy Boy at yung kapalaran niya bilang si Joy Boy. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin ito, at ayan ay sana natrepay nyo etong ang theory patungkol nga dito sa kung ano etong ang role nito ni Shanks at yung kanyang motibo. So kung natripan nyo to ay huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like, at yun pala kapag lumabas na yung update patungkol kay chapter 1104 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat, at kita-kits tayo ulit.